Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, isi-share ko po sa inyo ang aking port of entry dyan sa Philippine Airport. Sa Terminal 1 po kami. Isi-share ko po sa inyo yung mga documents na dinala ko and yung experience ko po sa immigration, kung ano po ba yung mga hiningi at tinanong sa immigration. Dinala po ba nila ako sa office para interviewin? Yung mga tanong po na ganyan, isasagutin po natin mamaya. And kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit mo na rin po yung notification bell para kapag may mga upload po ako na video about K1 visa or life dito sa Amerika ay updated po kayo and manotify po kayo. So, ito na nga po yung aking experience dito dyan sa Philippine Airport, Terminal 1. Ang flight ko po was October 23, 2023. And ang flight po namin ay 9:30 ng gabi. So, yun po yung umalis po kami doon sa condo ay mga alas 6 po. So, 6, 7, 8, 9. Meron po kaming 3 oras mahigit para dumaan sa security checking and of course sa immigration. Kaya po inagahan namin para po hindi po kami magahol sa oras pagdating namin doon. Para kung ano man po yung mangyari, kung may delay man or may kailangang ayusin, kung matagalan man ako sa immigration, ay hindi po kami kulangin sa oras. Mga ano po ba yung mga dinala kong documents na kailangan sa aking port of entry? Unang-una po, dala ko po sa aking hand carry ang aking passport, valid passport po of course, and ang aking visa kasama doon sa passport natin. And wag niyo pong kakalimutan ang ating yellow packet from interview, yung sinend po sa atin nung in-interview po tayo. Wag niyo po itong bubuksan. Ang LA immigration po, doon po ang ating port of entry sa LA. Doon po nila yung kukunin. Hindi po kukunin ng immigration dito sa Pilipinas ang ating yellow packet, guys, ha? Ang kukuha po nito ay ang LA. Dito sa US po, yung US port of entry natin. Sila po yung kukuha ng yellow packet, hindi ang immigration officer ng Pilipinas. So, umalis nga po kami ng 6, nakarating po kami doon, and dapat din po ay meron kayong CFO, huwag niyo po nga kalimutan ang CFO. Okay lang po kung hindi niyo po i-print ang CFO, ipakita niyo na lang po sa inyong cellphone, ganun niyo na lang sa kanila kapag tinanong kayo, para alam nila na ikaw ang gumawa ng CFO mo. And advice ko lang po sa inyo, guys, yung mga maleta nyo po, kung marami po kayong check-in luggage, ay huwag nyo po itong ilock. Kasi po, yung in my case po, inilock ko po yung aking mga luggage. 3 po yung aking maletang dala and nilock ko po ito. Kasi sabi po ni fiancé ay hindi naman na daw yun bubuksan and hindi gaganunin na lang yun ng pang-check nila. Pero hindi po ganun yung nangyari. Nilock ko po yung aking suitcase, yung mga luggage ko po. And pagdating po namin dyan sa Pilipinas, yung mag-check-in na po kami ng luggage, ay pinapabuksan sa amin isa-isa yung aking bagahe. Kasamaang palad po ay nakalimutan ko ang aking password. So, oh my God. So, nahirapan po ako at natagalan dahil nakalimutan ko po yung password. So, ang advice ko po sa inyo, wag niyo na muna pong ilock. Saka nyo na lang po ilock kapag tapos nang i-check dito sa Pilipinas yung ating luggage. Yung LA naman po ay hindi sila nagbubukas kasi meron silang checking na yung parang conveyor yung umaandar. Yun po yung checking nila. And dito kasi sa Pilipinas, chine-check nila, binubuksan nila, kinakap-kap nila yung mga bag natin. So, wag nyo na po munang ilock para hindi po kayo hindi po kayo sa oras, maaksaya ng oras.
So, ayun na nga po, pumila na po kami. And so, madali lang po doon sa bilihan doon sa ticketing area para bibigyan tayo ng totoong ticket. Yung sa atin lang naman pong ticket, yung binili natin yung sa phone, print po namin yun. Yun po ay sa katunayan lang na meron tayong ticket, guys. Pero bibigyan po tayo ng yung original ticket doon sa airport sa Pilipinas. So, pumila na nga po kami, tinanong ako nung bakla po yung nandun, dun, yung nagtiticket, yung nagbibigay ng ticket, bakla po. Sabi sa akin, okay, 1 visa ka. Sabi ko, yes po. Tapos nakatingin siya kay fiancé, nakikipag-usap siya kay fiancé, and sabi niya, congrats. Tapos sabi ko, thank you. Tapos, tinanong ko sa kanya, bayad na po ba yung aking travel tax? Sabi niya, okay, I will check. So, chinek po nung lalaki doon, yung officer sa airport, yung nag-i-issue ng ticket. So, chinek po niya. Sabi niya, hindi ka pa po bayad. So, pumunta ka doon sa booth na yon, yung parang office na maliit doon sa tabi ng, di ba ito yung ticketing area? Doon lang po sa gilid. So, ipapakita ko po sa inyo yung video. Ito po siya. Ayan po yung nagbabayad po ako ng ticket. Yan po yung e-travel tax. Not e-travel. Yan po yung travel tax na babayaran natin. Ang binayaran ko po ay 1,620 pesos. And nga pala guys, kung nagtatanong po kayo kung kailangan pa po ba ng e-travel tax tayo papuntang US, ang sagot po ay hindi na. Kasi po, gumawa po ako ng travel tax ko. Ginawa po ako ni fiancé ng aking travel tax. Pero hindi naman po nila hinanap. So, wag na lang po kayong gumawa. Hindi na po pala yan kailangan. Gumawa rin po kami to make sure. Pero kung ikakampante nyo naman po, kung para hindi kayo nag-iisip about travel tax, pwede naman po kayong kumuha ng travel tax 72 hours before your flight po. Pwede na po kayong kumuha nun. Pero advice ko lang po ay hindi na po yan kailangan. So, don't worry po kung wala po kayong ganyan. So, nagbayad na nga po ako ng aking travel tax. And bumalik po ako doon sa nagtiticket. Sabi, pinakita ko na okay, bayad na ako. Pinakita ko yung resibo ko. Tapos sabi, okay, good. Tapos binigyan niya na kami ng ticket. After nun guys, nung magka-ticket kami, pumunta na kami doon sa immigration. Pumila na kami doon sa immigration. Tapos another checking na naman ng hand carry bag. Na i-check-in na namin yung bag namin guys that time while paying my tax. So, i-check-in na namin yung luggage. So, may dala lang akong backpack. And guys, pag po, kayo, may flight nyo na, magsuot po kayo ng comfy shirt and mag-coat po kayo. Medyo malamig po. And wag din po kayong magsusuot ng medyo backless kasi pinapahubad po nila yung coat natin. So, hinubad ko po yung jacket ko. And, nakasando lang po ako and sobrang lamig. So, nahiya rin po ako kasi syempre, hinubad ko yung coat ko. Tapos, pinapahubad din po nila ang sapatos. Kaya, ang ginawa ko naman po, ang sinuot ko lang naman po ay Crocs. So, madali lang pong hubarin. Kung nakasapatos ka po, huhubarin mo pa yung sapatos mo, huhubarin mo pa yung medyas mo. So, in my case po is, mabilis lang po sa akin kasi hindi po ako naka-shoes, naka-crocs lang po ako para comfortably po sa biyahe. So, nandun na nga ako sa immigration. Kung may nagtatanong po dito, yung mga kasama nyo, yung fiancé nyo, kung iniisip nyo po na pwedeng sumama sa inyo si fiancé sa line ng immigration, kasi meron po kasing for foreigner passport, for Philippine passport holder. Kapag tinry po namin na sumama sa akin si fiancé sa passport holder, ay hindi po kami pinayagan. So, separate pa rin po. Ang ginawa po namin ay nauna po si fiancé doon sa American passport holder, doon sa line.
And hinayaan niya po ako doon pumila sa passport holder na immigration. So, mag-isa lang po ako doon and babae po yung officer doon sa immigration. Tinanong po ako, sabi po K1 visa ka? Sabi ko, yes po. Sabi asan yung CFO mo? So, pinakita ko dun sa telepono ko. Sabi ko, eto po. Sabi niya, okay. And tapos yung fiancé ko natapos na. So, nakita niya, sabi niya, fiancé mo? Sabi ko, yes po. Sabi niya, okay. So, yun lang guys. Ang dali lang ng immigration dito sa Pilipinas. Kapag K1 visa ka ay walang problema. Ang bilis-bilis. Basta meron kang passport with visa and CFO. Kapag meron kang ganon, tapos tinanong pala ako guys, dala mo yung, yung yellow packet mo? Sabi ko, yes po. Sabi niya, nasa hand carry mo ba? Sabi ko, yes po. Sabi niya, okay, go. So, pinaalis na po ako. So, nakalampas na po kami ng immigration. And, nag-intay na kami dun sa waiting area para sa aming boarding na. So, nag-iintay na kami ng 9:30 para maka-fly na. Iniintay na lang namin tawagin kami para makalipad na yung eroplano. Iniintay na lang namin magpapasok sa eroplano. So, nag-intay po kami doon. May CR po doon guys ha. So, okay lang po kung maihi kayo doon o mabanyo kayo. Don't worry po kasi may CR naman po doon. And guys, bawal pong magdala ng pagkain sa loob ng airport. Pagkain, bawal. Bawal din po ang tubig. Kasi meron po silang, once na nakalampas na po kayo ng immigration ay pwede na po kayong bumili doon ng mga pagkain. May mga tindahan naman po sa loob ng airport. Kaya po, papasok pa lang po ay wag po kayong magdadala ng pagkain at tubig at kung ano pa man. So, boarding na po kami, tinawag po kami, pumasok na po kami sa eroplano. Nakuha po namin na seat ay yung nasa harap sa malapit sa CR and wala pong bintana. Akala po ni fiancé nasa malapit po ako sa bintana, malayo po. So, ang biyahe po papuntang LAX po ay 14 hours. No, not 14, 16 hours po papunta doon. Grabe yung tagal guys. And first time lang po akong nag-travel sa aeroplano. First time ko and expected ko na nakakatakot. Lalo na paglilipad. Pero in my case, hindi po ako natakot. Hindi rin po ako nangilig. Normal lang po yung sa akin. Tuwa pa nga po ako kapag magte-take off na yung aeroplano. Kasi ang sarap sa pakiramdam. So, gabi po yun ha. So, wala po akong nakita ng kahit ano. Puro itim po yung nakikita ko. Kaya hindi po na-enjoy yung travel na mahaba na yon kasi gabi po. So, eto na, nag-travel na po kami. 16 hours yun papuntang LA. And, nandun na po kami sa LAX. So, bumaba na kami. And, pumunta ulit kami ng immigration, guys. Ang haba ng pila ng immigration. And akala ko po, hindi po pasasamahin sa akin si fiancé doon sa immigration. Kasi dito sa Pilipinas, pinaghiwalay kami. Bawal kasi sumama yung American passport holder doon sa Pilipino. So, sa mga partner nila dito sa Pilipinas, bawal. Pinag-separate kami. And sa LAX po na immigration ay pumayag sila. Sabi nila, you can go with her. So, pinasama yung fiancé ko. And luckily po, yung immigration na nakatapat po sa amin ay Pilipino. Marunong magtagalog. Nandun po siya and tanong siya, ipabait siya na ikipagkwentuhan na siya sa amin. And sabi niya, okay, you can go. Ako na yung bahala sa papers mo. Nagtanong lang sila ng konting tanong. Ano yung pangalan mo? To be honest, hindi ako yung tinanong, yung fiancé ko yung tinanong, hindi ako. Hinayaan ko lang yung fiancé ko na sagot ng sagot. So, ayun na nga po. Ang bilis lang ng aking port of entry. Ang dilubyo guys ay yung papunta na kami ng Kansas City. God, grabe yung stress namin dun guys.
Kasi ang aming flight pa po ay 10:55 AM ng umaga. Dumating po kami ng LAX ay hapon. So, meaning magpapa-umaga kami doon hanggang alas 10 halos alas 11 ng umaga doon. Nagdating kami ng LA ay 8. So, ilang oras yun? 14 hours kaming mag-iintay doon sa LAX para makasakay ng isa pang eroplano papunta sa Kansas, dito sa lugar ng fiancé ko sa Kansas City. Grabe, tapos ito pa guys, hindi kami pinapasok agad doon sa check-in area kasi may mga bagahe ako eh. Sabi nila, pwede kayong mag-check-in mamayang alas 3. Sabi na, so galit na kami, wala kaming maupuan kasi walang upuan doon sa airport. Hanggat hindi ka nakaka-check-in ng luggage mo ay hindi ka makakaupo. Alam niyo ba guys, doon kami sa gilid lang ng airport nakaupo. Naglatag ako doon ng jacket. Grabe yung experience ko doon. Nag-away-away pa kami doon ni fiancé dahil sa sobrang stress doon. Nagkang-daiyak na ako doon sa airport kasi anong gutom ko na, hilong-hilo na ako. Tapos wala kaming tulog. 16 hours papunta dito. Tapos bago po kami nag-fly, bago po kami mag-fly ay hindi rin po ako nakatulog kasi expect ko po na makakatulog ako sa eroplano. Pero hindi po ako nakatulog guys. And pagdating namin ng LAX ay hindi po kami agad makakasakay ng eroplano kasi ang flight pa po namin ay 10:55 AM ng umaga ng 24. So guys, kapag po magta-travel kayo, sabihin niyo po sa mga fiancé niyo na i-check kung gaano kahaba yung layover. Kasi kung dito kayo sa LA yung layover niyo ay mahaba, ay kawawa kayo and hindi kayo papapasukin agad, hindi kayo pwede mag-check-in agad kung malayo pa yung flight niyo. So, yun yung nangyari sa amin. Para kaming, pulubi. Para kaming taong grasa doon sa labas sa loob naman siya guys. Pero, wala man lang upuan. So, sa sahig talaga kami nakaupo. And si fiancé ay wala na kaming katulog-tulog. Hilong-hilo na bubuang na ako doon. Nagagano na yung utak ko doon kasi sobrang gutom, wala kami mabilhan ng pagkain, hindi kami makalabas kasi nga may dala-dala kaming maleta and mabigat yun and malayo naman yung tindahan. So, nag-intay kami ng alas 3 ng umaga. Dumating kami doon guys ay 8 ng gabi. Nag-intay kami hanggang alas 3 para lang makapag-check-in ng aming gamit at makapasok sa airport. So, ilang oras kami nag-intay doon. Grabe. So, nung finally gutom na kami. Nung naka-check-in na po kami, umaga na yun, nakahanap kami ng kape, Starbucks dun sa loob. Naka-check-in na kami nun guys. And may pagkain din doon. May restaurant din. And kumain po kami. May rice doon. Buti may rice sila kasi hinahanap-hanap ng tiyan ko pampawala ng sakit ng ulo. Pampawala ng buang baga guys. So ayun, nakakain kami. And after na makakain, grabe yung pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Naka-relax, nakaupo. Tapos intay na naman kami ng hanggang alas 10 para dun sa Kansas papunta dito. Yung aeroplano papunta dito sa Kansas. So, at least nakakaupo kami. So, ang ginawa ko para makaidlip ako ng konti, binaloktot ko yung aking paa doon sa upuan para kahit 30 minutes man lang ay makaidlip ako. Kasi sobrang sakit ng ulo ko and parang nabubuang na ako. Inaaway ko na sa fiancé kasi gutom na po ako. So, ayun na nga, ang haba-haba ng aming, siguro almost 36 hours po yung flight namin. And finally po, andito na po ako and yun, so far okay naman. Yun nga lang, sobrang sobrang lamig po. And sobrang dito ngayon, ang lamig-lamig na. And wala po akong dalang maraming coat. Yung mga jacket po dyan sa Pilipinas ay wala po yun.
pasok ang lamig. Sobrang lamig, grabe. Parang malamig pa sa freezer guys. Ganon kalamig dito. Hindi pa snow ha, pero ang lamig-lamig na po. So, ang tip ko lang po sa inyo ay magsuot po kayo ng comfortable na shoes and comfortable na damit. And huwag niyo pong kakalimutan ang yellow packet. Huwag niyo pong bubuksan para po makuha niyo yung passport niyo sa loob nun. Guntingan nyo lang po ng maliit yung kakasya yung passport nyo. After nung makuha yung passport nyo ay lagyan nyo ng tape para hindi po ito mabuksan. May plastic po doon kasama doon sa LVC kapag pinadala sa atin. Kung nalakihan po natin ng bukas ay pwede po nating ipasok ulit doon yung ating yellow packet. Pero kung maliit lang naman po ang butas ay kahit i-tape nyo na lang po. And huwag po kayong magdadala ng pagkain doon at tubig kasi pwede naman po kayong bumili sa loob ng airport. And huwag po kayong magsusuot ng backlist kasi sobrang lamig kapag pina-remove sa inyo ang inyong coat ay malalamigan po kayo. And yun lang guys po ang aking experience ng aking port of entry. Sana po ay hindi nyo po ma-experience yung na-experience namin na flight. Okay po lahat ang immigration papunta dito sa LA. Ang immigration ng LA ay okay. Ang immigration dito dyan sa Pilipinas ay okay. Sobrang smooth po ng pagpasok namin. Wala pong hassle and napakaganda po. And yun nga lang po, ang masama ay yung aeroplano, yung LAX airport na hindi kami pinapasok. At hindi kami pina-check-in kaagad kasi daw umaga pa yung aming flight. Eh, ganun yung binigay nilang layover, sobrang tagal. Hindi naman namin yun kasalanan kung bakit ganun. So, ayun, sana po hindi nyo maranasan yung aming experience. And kung maranasan nyo po, ay huwag kayong magpadala sa init ng ulo. Katulad ng ginawa ko na inaaway ko na yung fiancé ko kasi gutom na ako and antok na ako. Paganahin nyo pa rin yung inyong utak kasi yung sa akin hindi na gumagana. Pero and yun na nga, by the way, yun na nga po guys, yun po ang aking experience sa aking port of entry. And andito na po ako ngayon, ilang araw na po ako dito, and so far so good naman po. And sana po ay kayo na yung sunod na makapunta dito. And good luck po sa inyong K1 visa.